Inamin naman ni Ate Annalisa na meron nga daw siyang karelasyon na Marlon. Paano po nangyaring ganon? Ang asawa po ninyo, ang tatay po nila Jessica, may sakit. Bakit po ba siya nagkasakit? Kailan po ito nangyari? Nung nakaraan pa pong taon, nung 17 anyos pa lang po siya. Okay. Sabi ko sa kanya, anak, tulungan mo ako para sa mga kapatid mo, para man lang sa mga kapatid mo, alang-alang man lang sa kanila makatapos sila ng pag-aaral. Pero ang ginawa niya, pinabayaan mo kami. Sinungaling ka, nagtatrabaho para sa sarili mo. Ikaw ang lumalabas. Ikaw lumalabas. Pinabalik ka mo si Tayon. Ikaw nga, inuwi mo ang alak mo para ialagaan ko pa eh. Pagdagdag man lang ng alagain ko sa problema ko. Inaalagaan ko sa iba Bakit yun? hindi ko ginaganon yung mga kapatid mo? Kaya mo ba suportalo mga Kaya ko kapatid yun. mo? Kahit anong gagawin ko para sa Sinungaling kanila. ka para... Una po sa lahat, Aling Annalisa, hindi ho obligasyon ni Jessica ang buhayin ang mga Alam ko naman kapatid po niya. siya nga eh. Yun po ay obligasyon po ninyo bilang isang ina. Nagkataon lang po na siya ang panganay. May pangarap din naman po siyang makapag-aral at makapagtrabaho. At sinabi nga pong tutulungan kayo at hindi man kami sang-ayon sa trabahong pinasok po ng anak ninyo na dapat po sana'y ginabayan ninyo na hindi yun ang pinasok na trabaho. Siya nga may ginabayan ko yan. Ang sabi ko sa kanya, anak, magtapos ka kahit maging labandera man lang ako. Kahit ano papasukin ko, makatapos Hindi nga daw po kayo nagtatrabaho dahil nagsusugal Kahit kayo. man lang naglalabada ako, nagtitinda Pero ako. diretsa ang tanong, nagsusugal kayo? Hindi po. Sinungaling, Sinungaling susugal ka. Pag hininga ka nga ng pera, nagagalit ka pa eh. Sinungaling ka. Isusugal ko pa, ibibigay ko na lang sa'yo na lalaking ako para sa inyo. Hindi para sa Okay. sarili ko. Paano po ninyo sinabing nanlalaki kayo nang dahil sa kanila? Kasi Bakit siya po? namin, nahihirapan na rin ako sa Opo. buhay namin eh. So, Luman lang siya. paano po nangyaring nanlalaki kayo para sa kanila? Ito yung Marlon po na sinasabi ninyo, na inamin nyo, na karelasyon ninyo. Saan po ninyo nakilala si Marlon? Doon po sa amin po, sa kaibigan ko po, pinakilala po sa amin hanggang sa nagkainuman kami, hanggang sa, na, madalas na siyang pumunta ng Ano pumunta yung doon. inamin mo rin? O di inamin nyo nga rin daw po na may bisyo kayo na umiinom Bakit? kayo. Inaamin ko, ikaw inaamin mo ba na sinungaling ka? Nga ako, kaya ba ako umiinom talaga ako. Ikaw, tinatago mo pa. Ngayon, nilalabas mo na. Tinatago ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagagawa ko ba? Yung alak mo, mas masahol ka pa sa akin dahil pinabayaan mo yung alak mo. Pinabayaan ba yun sa kapitbahay? Kapitbahay? Pinalagaan? Diretsahang tanong po, nung inuwi po ninyo si Marlon sa bahay, nakita po ito ng asawa Hindi niyo. po. Bakit ang sinasabi ni Jessica na may sinesenyas daw sa inyo, parang gano'n, na sinasabi yung kanilang ama, Hindi ko hindi po- lang makapagsalita? Hindi ko po dinadala yung lalaki sa bahay. Siya po nagte-text sa akin para magkita kami. So ano pong dahilan bakit nyo pinatulan ng Marlon? Sa dala na rin po ng pangangailangan namin sa bahay. No. Bakit po kailangang iasa nyo sa ibang lalaki? Ilang po ang paraan ko at saka mahal ko naman po talaga si Marlon eh. So matagal na po ang relasyon ninyo. Gano'n na po kayo katagal? Isang taon na po mahigit. Isang taon na. Isang taon na po mahigit. Noong January 20 po kami nagkakilala. Talaga. So anong naaasahan po ninyo kay Marlon? Kahit pa paano po nagbibigay-bigay siya sa amin ng panggasto sa bahay. Dahil alam niyang May wala. asawa po ba tong Marlon? Meron po. Oh! So paanong naging tulong si Marlon kung may problema siyang dala? Aling Annalisa, your joke mo ako. Paano nangyaring nakatulong ay may sabit siya? I-joke mo ako. Hindi mo na ako yung malagaan. Kumukuha ka ba ng nanitira ka ba ng pamilya? Sa kanila ng pangangailangan nila. Hindi ka na naawa sa mga bata? Kaya ka nga pinag-aaral para mag-ano eh. Para makatulong sa buhay namin. Lalo na sa tatay niya, sa Ano mga kapatid makakatulong niya. sa nagagawa mo?
Mga kapatid, siya po ang saksi sa di umano'y panlalalaki raw ni Ate Annalisa at isa raw dito ay ang kinakasama ng kumare niya. Narito po si Adora Rojas. Pasok! Aling Adora, sandali lang po! Sandali lang po! Kapal ng mukha mo! Ikaw, mas makapal ang mukha mo! Kitang-kita kita! Saan po ninyo nakita? Taxi po, Chang. Ang Sa kapal ng taxi, mukha sino ang mo. kasama? Si Marlon pa, kumpare ko. Kapal ng mukha mo! Siguro wala kang ginagawa. Ang kapal ng mukha mo! Kitang-kita kita. Ito lang sa Ang bahay. sabi ni Aling Annalisa, yung Marlon may asawa Opo, daw. best friend ko po. Best friend ko po. Kapal ang mukha mo! Okay. Nung una ko lang Nahuli mo sila, nung nahuli mo, anong ginawa mo? Nung nahuli ko po yun, sarili ko lang. Oho. Kasi ayoko pong banggitin sa asawa niya. Nagsiselos ka. Ay! Nanga! 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 Oy! Diyos ko Oy! naman! Ako magsiselos? Ate Ako hindi Annalisa, ako marunong nilalagnat kanina ng ka? pamilyang katulad mo! May lagnat ka ba? At Ate? ibang Kapal mo! Ako, labandera. ako, Labandera, nagtinawa kaya para pala, sa mga anak ko. Pero chismosa ikaw, ka. may narinig ko, hindi ka Chismosa ka. naawa sa anak ko. Aling Annalisa, mukha mo. paano chismis kung kayo na po mismo ang Kapal ang nagsabi mukha mo. na kayo nga ang Wala kasama kasi ni ibang binabantayan Marlon? niya, kundi paglabas ni Hindi, Marlon. Aling Ay, Annalisa, paano po magiging chismis kung kayo na nga po mismo ang nagsabi na kasama kayo ni Marlon Hindi sa naman sana taxi? malalaman ng asawa niya, kundi dahil dito kita mo? eh. Ang kapal ang mukha mo. Dapat ko bang hindi sabihin? Kapal mo. Nanira ka ng pamilya eh. Kapal mo. Oh, sige. Sinisira mo! Best Kawawa yung friend. dalawang anak niya! Ah. Gutom na! Gutom na. Pasensya siya. Ka! Pasensya siya. Pasensya! Ako ang ginusto ng asawa niya eh. Ano magagawa ko? Ilang beses niyo po silang nakita? Una-unang kita ko po, beso-beso lang kasi beso-beso parang natural lang po yun. Aha. Matindi po, Chang, yung huli. Ah. Siyempre po na kinakabahan po ako. Sabi ko, taxi nung ano ko yun, nung kumpare ko ah. Aha. Pero baka ako, bakit walang tao? Aha. Baka ako na hold up o ano doon sa loob ng taxi. Lakas loob po ako sumilip, Chang. Nakita ko kahubot-hubad. Masilosa ka. Parang ang nangyari dito, Dr. Camille, ay hindi akalain ni Ate Annalisa na para bang guguho yung kanilang pamilya mula nung nagkasakit ang kanyang mister. Parang, nasanay ka ba na yung mister mo ang nagtatrabaho? Dati po. Oh, parang ganon. Tapos ngayon, biglang nagkasakit at nakahiga na nga lang at hindi na kayang magtrabaho. So marahil baka parang ang nangyari, nagulat ba siya na biglang ganito kabigat yung responsibilidad na kailangan niyang kaharapin at hindi niya kinakaya marahil. May mga pagkakataon, Chang, na lalo na kung masyadong maaga na nagkaroon ng commitment at nagkapamilya. Sabi kasi kanina ni Jessica, parang 36. Tapos siya ay 19. So more or less 17 years old nung siya ay unang nabuntis. So basically, pag ganun ang nagiging problema, napaka-immature din ng ways kung paano i-resolve ang mga bagay-bagay. Dapat isipin ni Aling Annalisa dito na unang-una, nanay ka na eh. Pag naisip mong nanay ka na, hindi ka mag-iisip ng ikasasama ng pamilya mo. Yung predisposition na tinatawag, ano yung predisposition? Kung yung sinasabi natin kung ano ang puno, siyang bunga. Nagiging ganun dahil kasi nakita na eh. Pero pilit mang iniiba ni Jessica, bumabalik at bumabalik siya doon sa ganun kasi parang yun yung klase ng behavior na nakita niya sa kanyang magulang. Maari po hindi lang makadulot lang sabihin niya na ikasasama ni Jessica. Maari tuloy-tuloy na pati ito magiging cycle pati sa kanyang mga anak. Salamat po, Dr. Camille. Kasi talagang yun po ang pinaliliwanag naming lahat dito, pati yung mga nanay dito, sang-ayon po sila na hindi po talaga obligasyon ni Jessica ang kanyang mga kapatid. At hindi po siya dapat ang gumagawa ng paraan, kundi po kayo. Kasi kayo po ang ina. At kung nagagawan po ng paraan ni Jessica na nakakapaglabas siya at nagtatrabaho pa sa gabi, ibig sabihin po, ang ini-expect po sa inyo bilang nanay
ay kaya po ninyong higitan yon kung kailangan na magkaroon kayo ng 3 trabaho sa isang araw, dapat po nagagawa po ninyo yun. O dapat ang magandang halimbawa ng anak mo, pero ang nangyari sa anak mo dahil sa'yo. Huwag ka magsalita ng ganyan, hindi mo alam ang buhay namin. Ako, na mas ngayon kwento pa lang ng anak mo, nalaman ko na yung buhay mo. Kakaawa, oh. Bakit nandun ka? Wala nga ako doon, kwento pa lang ng Wala anak mo. nung maliit yan, alam mo ang buhay namin. Eh ngayon pa lang, inaaman mo, nalalaki ka na eh. Ito marunong mahiya. Nahihiya ka sa pinagagawa mo. Nahihiya ako dahil sinungaling ka rin minsan. Nahihiya ka. Oh, nakakita na naman kayo ng butas sa anak ninyo. Abay mga kasawsawan, bumoto nga muna kayo at baka kung ano pa makita ni Aling Annalisa. Nako mga kasawsawan, eto na, ang lungkot, hindi ba? Kasi nga si nanay medyo naging pabaya daw. Pero si anak naman, ako Jessica, gusto ko lang din namang ipaalala na ang iyong kinakausap ay nanay mo pa rin. Kaya eto na lang muna, mga kasawsawan, sino ba sa tingin nyo ang mas may punto? Pula ba o puti? Go! Maliwanag siyang na ang mga nanay dito sa aking tabi ay hindi sang-ayon sa mga narinig nilang sinabi naman nito ni ating Annalisa. Pero Jessica, muli paalala ha, may samaman tayo ng loob sa ating mga magulang, masasabi naman natin ito na hindi tayo parang nawawalan ng paggalang din naman sa kanila. Yan ang ating boto, Hans. Bakit nga ba niya nagawang pagtaksilan di umano ang kinakasama niya at makipagrelasyon kay Ate Annalisa? Siya ba ang kasama sa mahiwagang taxi? Narito, si Kuya Marlon Lozano. Pasok! Kuya Marlon, diretsa ang tanong. Ano pong dahilan? Bakit pinagtaksilan ninyo ang inyong kinakasamang si Ani Rufina? Napakabungangera nun. Met nga, lagi na lang binubungangan. Kita lagi kinihinahanap. Pag uwi ko, laging wala siya. Nagmamanicure daw, nagmamanicure. Tanda ka na, may utak ka. Dahil So yun po kilala ang ko yung dahilan ugali nun. kung kaya kayo nagkagustuhan ni Ate Annalisa. Sa inuman, ma'am. Sa inuman. ano yun, baget? Sa inuman? Opo, ma'am. Sabi kala ko walang bisyo. Madalas po siya, inuman po ng mga kumpare ko, Siya? pumupunta po siya ron. Hindi po, mga kumpare ko, pumasyal po siya ron, nagkita po kami. Oh, the love story of Ate Annalisa and Marlon. I'm sure gusto niyo malaman. Babalik po kami. Ito ang Face to Face. May tanong po ako, ano po yung terter? Tira-tira. Tira ka na lang namin. Word for the day. Parehas lang tayo. Ang ating pong word for the day ay terter. Ibig sabihin, tira-tira. Facebook Sausawa na mga kapatid. Mitch Costa Labra. Hi Kapitanang Ami, lagi po kaming nanonood ng F2F kahit ang mama ko na nandito sa Thailand. Sige pa rin po ang nood. Pag open ko pa lang po ng TV, nakapwesto na ang mga bata kahit hindi sila nakakaintindi. Wala pa rin pong kupas ang F2F. Sana mapanood ko kayo ng personal pag uwi ko ng Pinas. Binabati ko